Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga 39 minutes ago. Response to a statement made by House Speaker Buji D. Ito ang pahayag ng Speaker, bago lang. Sabi niya, tungkol sa tiwala ng taong bayan sa institusyon, lalo na ang Kamara. Masakit mang tanggapin, talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, sa Kamara. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho. Yan ang pahayag ni Representative Buji D, ang bagong Speaker of the House. So anong response ni Congressman Kiko? Ito, grabe, sampal sa mukha. Pati nga ikaw, may plunder case. Paano namin pagkakatiwalaan ang Kongreso kung ang House Speaker ay corrupt? Grabe, sampal sa mukha. Grabing tapang ng batang kongresistang ito. Kahit na pinaparatangan na may sira sa pag-iisip, marami ang dumidepensa sa kanya. May po si Dr. Loren Badoy. Sabi niya, Congressman Barsaga has the most stable mind in Congress. Ganon din si Attorney Rowena Guanzon. Take note, ha? Di kalidad yan, Attorney Rowena Guanzon. Harvard graduate pala itong si Attorney Rowena Guanzon. Grabe. Sa, I think, 1995 ba siya nag-aaral sa Harvard? Naging, class marshal. Parang class president siguro. Talagang hangang-hanga si Attorney Rowena Guanzon kay Speaker Martin Romualdez. Mga retired generals din. May mga nababasa akong post. Humahanga kay Congressman Kiko Barsaga. Senator Lacson, wala eh. Sinasabi niya lahat daw ng nakakausap niyang local officials sa Cavite nagsasabi na may diferensya sa pag-iisip si Congressman Kiko. Ang banat naman kay Lacson na only psychiatrist can diagnose, sila lang magsabi ng isang tao may problema sa pag-iisip. Bakit? Psychiatrist ba ang mga local officials sa Cavite? Yun ang tanong eh. Napaka-weirdo kasing mag-isip itong batang ito eh. Talagang kakaiba ang takbo ng kanyang isip. Kaya ito, wala siyang takot. Yung plunder case na sinasabi niya, may nabasa akong post, Vice Governor pa ata itong Buji D sa Isabela. Isabela. Sinampahan na siya ng kaso na plunder. And until now, hindi pa nare-resolve yung kasong plunder. Ipinalit siya as Speaker of the House. Kailang ang pumili sa kanya si Martin Romualdez. So, paano mo ngayon masasabi na bagong leadership na, mismong Romualdez ang nangampanya sa kanya. Kaya ako, personally wala akong kabilib-bilib dito sa bagong Speaker of the House. Okay. Next, maiba tayo sandali ng topic. Martin Romualdez. Nasaan na siya ngayon? Kahapon, may mga post na lumabas sa social media, nasa Dubai, United Arab Emirates na daw siya. Tapos may mga post na lumabas na ang kampo ni Congressman Martin Romualdez humihingi ng travel clearance sa Kongreso para 14 days magpunta sa ibang bansa para magpagamot. Ang tanong, where is transparency?
Nasaan na ngayon si Congressman Martin Romualdez? Ang House tahimik. Baka matulad tayo noon kay Congressman Saldico, habang pumuputok ng balita sa flood control anomaly, biglang nawala ang Saldico. Tinatanong itong si spokesperson Attorney Abante, sabi niya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi niya alam. Later on, na-confirm na nasa states na si Congressman Saldico di umano nagpapagamot sakit sa puso na wala naman silang maipakitang medical records signed by a competent doctor na nagpapakita na meron siya talagang sakit. So, nasaan ang transparency ng House? O, ngayon, ang ICI nagbitiw ng salita, announce na sa susunod nilang hearing, iimbitahan na nila si Congressman Martin Romualdez to include Saldico. Pagkatapos nun, wala na ulit. Nahilom kung sa Bisaya. Tumahimik. Tapos sinabi na ano ito? Private hearing. Ang dami nang nananawagan ngayon na dapat i-live nila ang hearing. Isa dyan, may nagpadala sa akin ng post. Pasalamatan ko pa lang aking mga kaibigang researcher, si Eudora at Chris Torres. Napag-alaman ko na sa isang interview, si dating Ombudsman Conchita Morales Carpio nananawagan sa ICI na i-live nila ang kanilang hearing. Pati si Senate President Soto nananawagan din na i-live ang ICI hearing. Bakit takot nilang i-live? Nasaan na ngayon si Romualdez? Inihintay ba nilang makalis bago nila i-live? Wala. Transparency naman kaya. What's the use of creating ICI kung ayaw nyong ipakita sa taong bayan ang ginagawa nyong investigasyon? Useless ang ICI na yan kung i-private hearing ninyo. Ano ba naman to? Anyway, sige, mababa na talaga ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Mabuti naman at ina-acknowledge ng Speaker of the House. Salamat dito kay Congressman Kiko Barsaga na matapang na nagsasalita para sa parang boses na siya ng taong bayan. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa areas ni Uncle Baba, so mag-aabuno siya sa iyang kape. So tag-isa gid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan will grow ang gina abuno karon ani kay tulo na ka bulan ug mo na niyang itsura sa iyang kape nga tulo na ka bulan. So daghay na nga og tambok pod. Oro pa may pangaman to sita. Gawas nga hinlo tambok pod. Malari mo pa. Kinig iya unom og sa nga kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom. O karon human sa pag-abono mag-spray na pod. Nagatulog yun. Hiling tayo na. Salamat po sa sponsor ni akong tanong mga kape diin hinaon nga dugang pa panalanginan sa Ginoo. O salamat sa kang
Roslyn diin og Ginoo nagaserbisyo siya sa mga katawhan nga diin naghandom og mga kaugmaon sa dako gyud akong pagpasalamat. Salamat gyud sa tanan. Maraming pagyud ang tabang sa mga kanamong mga mahirap. Magpanalangin usab ang Ginoo. Salamat.